Yun lang ang paraan mo para kumita. Pumayag na ako sa turuhan. Seryoso yun. Yun talaga? Yung magtatali kayo sa... Magtatali kayo sa stage. All the way kayo nun, di ba? All the way. Yung gabi-gabi, iba-ibang lalaki. Ang istorya kasi noon, Diyos ko masalimuot. Ay, ano nangyari? Kasi doon na nagsimula, nalulong. Hindi lang droga, sabay pa ng sugal. Naubos lahat ang kinita mo. Ano sinabi sa'yo ng nanay mo? Uwi ka na lang, yun lang. Na nararamdaman ko na alam nila. Sa mga ate ko, kuya, ayan. Lalo sa mga nagsisimulang performer, drag queen, or whatever. Kung tayong gagawa ng ikakasira ng buhay natin. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, may isa na naman po tayong pupunahang kaibigan na dating sing-along master na ngayon iba na po ang kanyang pinagkakaabalahan. Kaya po alamin po natin kung sino siya at alam ko napapanood-panood niyo siya paminsan-minsan sa television at sa entablado ng mga comedy bar. Kaya naman po, samahan niyo po ako, puntahan po natin siya dito sa Santa Ana, Manila. Kaya naman, bago ang lahat, please like, share, and subscribe mga kachika para alam niyo po ang galawan dito sa aking vlog. Kaya naman, tara na, let's go, gano. Ayan, o, paano? Paano pag hindi nagbigayan? Kahit hindi Pasko sana, di ba, ay magbigayan. Ha? Ay, magandang bahay malapit sa palengke talaga. Para talagang araw-araw, fresh ang pagkain mo, gano'n. Ayan, nakapag-park na po tayo sa extra challenge na parkingan. Sa tulong naman ni Kuya, in fairness, please knock before come in. Alam mo na. Hello mga kabayo! Pasok ko yung Romel! Dito, pasok ka sa aking humble studio. Humble studio. Fairness! Ang ganda ng bahay ni Mamita Marlon Tattoo Studio! Ang bongga ng wall ni Marlon. Tingnan mo naman, oh. Yes! Oh, I'm sure pantawag ito ng ano, anik. Ng pansin. Pantawag ng anikitis. Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, ang makakausap po natin, katulad po ng sinabi ko kanina sa inyo, ito po, dati ko pong nakasama ito sa entablado. Pero hindi ko po siya naging partner kasi iba po ang klase ng pagpapatawala. Kagrupo po niya po ay ang Foxy Ladies na kung saan mga grupo po na sila ng impersonators, sila po ay mga primetime artists. Sa mga kaibigan, kilalanin na po natin ang nag-iisa, ang napaka-fresh ng mukha. Kayo na po ang humusga, ladies and gentlemen, Mamita Marlon! Hello, Kuya Romel. Fresh talaga. Hello, Marlon. Hello po. Ay, maraming salamat sa pagdalaw, Kuya. Ako magpapasalamat sa'yo kasi pinagbigyan mo ako na makapanayam ka. Hay, makapanayam. Siyempre, sa ganda ng mukha mo, sino ba naman tatanggi, di ba? Oh, pak! Ay, naku. Fresh! Oh. Ayan, mga kachika, eto na po. Mabiro po ito, sobrang mabiro. Kaya po, impersonator po siya. Kaya ako po siya pinuntahan dito kasi nag-iba na po siya ng linya ng pinagkakitaan. Si Marlon, bukod sa kanyang mga magulang, may isang anak din binubuhay si Marlon. Sa parlor na ito, nagsisimula ang araw ni Marlon. Tagal ng racket ni Marlon ang pagkakargador. Sa hapon, may extra racket pa si Marlon. Ang mga bulto-bultong telang ito ang kanyang sinasalansan. Ang mga tela niya ang tinutupi at sinasalansan ngayon, gamit na ni Marlon sa kanyang bago na namang racket bilang isang impersonator!
Kaya po, sabay-sabay po natin siyang kilalanin kung ano na po ang kanyang pinagkakaabalahan. Yes, Marlon, ito Hello. na. Simulan na natin ang kwentuhan. Nagsimula ka maging impersonator. Anong taon yun? Natatandaan mo ba yun? Year 2000. Ay, 2000? Ikaw na talaga. Nagsimula ako niyan dati sa mga contest na mga piyesta-piyesta. Ang unang ginayang-gaya ko nun, yung baliw-baliwan, tapos binubugbog sa stage yon. Ay, ayun yung Mga uling-uling. Oo, mag-trending na sinasaktan-saktan. Ganon, binubugbog. Tapos, ako yung nag-grand champion. So, parang pakiramdam ko ang saya. Nakapagbigay ako ng saya sa mga tao. Tapos, yung perang kinita ko noon, naibigay ko sa mga magulang ko. O, di ba? Kaya nagtuloy-tuloy yun. Nakakatawa. Doon ka nakilala, nagsimula ka muna sa piyesta, tapos napunta ka sa grupo ng... Hindi pa ako napunta sa grupo ng Taxi Ladies noon. Nagpunta ako sa isang gay bar na niyaya ako ng isang impersonator din na 10 years din ako sa gay bar. Anong pangalan ng gay bar na pinagtatrabahuhan mo? Modelo. Ikaw yung nagko-comedy-comedy Oo, doon. 10 years ka din nagtrabaho doon. Yes. Magkano kinikita mo doon dati? Sa gay bar dati, ano lang kami, 300 a night. Anong taon yun? 2005. 2005. Ay, talagang struggle din yun. Siyempre, yung alit ng kinikita. Ngayon, nakita ko yung sitwasyon sa loob. Alit ng kinikita, wala akong may uwi. Hanggang sa dumating yung point na pumayag na ako sa turuhan. Mga kachika, yung turuhan po, ito na po yung live show na po na tinatawag. Tama ba ako? May istorya naman siya in fairness. Kumbaga ako yung teacher, tapos estudyante ko bagsak. Pero nakamaskara kami noon. Hindi nakita yung festival mo. Hindi, nakamaskara kami. Oo. Tapos yun, dahil sa bagsak siya, kailangan niya makapasa, lalandiin ako ng estudyante ko. Ganon ang story sa gay bar namin. Comedy po itong ginagawang estudyante at saka teacher. Comedy po ito ha. Ano nangyari doon? Ipaliwanag natin kasi ang mga nanonood ngayon, syempre yung dating term na turuhan, iba. Ito ba yun? Seryoso yun. Yun talaga? Oo. Yung Magtatali kayo sa... magtatali kayo Pero sa stage. acting lang yun. Ay, acting lang yun. Pero all the way kayo nun, di ba? All the way. Anong role mo doon? Teacher? Teacher. Diyos ko. Naalala ko nun. Gabi-gabi mo ginagawa yun. Hindi, once a week. Tumagal lang ako siguro mga 2 months. Pinasok mo yun dahil sa sobrang... Hindi, yung parang ayokong masumbatan na wala kang ginagawa sa pamilya. Yung gusto kong makaambag ako eh. Gusto ko meron akong ginagawa, meron akong... May Kasi silbi ako. Yun lang ang paraan mo para kumita. Oo. Ilang taon kang sumali dyan sa grupong turuhan? 2 months, 3 months, mga ganun. Kamusta naman ang kinita mo doon? Okay naman siya. Minsan nakakapag-uwi ako ng 2,000, 3,000. Ay, malaki. Kaya naman pala nakakapag-ambag. Pero after nun, tumigil na ako. Bakit ka nagpasyang tumigil na? Parang naano na ako, nandidiri na ako. Yung gabi-gabi, iba-ibang lalaki. Parang ganun, galing sa ibang bar, ibang lalaki na naman kapartner ko. Ah, okay. At least maaga kang namulat. Namulat sa katotohanan. Oo. Pagkatapos noon, after ng turuhan moments mo, ano na ang naging trabaho mo? Una ko napasok, Palawan. Yung Palawan naman po, ito po yung talagang dagsaan po ang tao doon. Grabe. Sa Cubao po yun. Tama Sa ako. Cubao. Napakaraming ano doon. Alam mo na, Marami daw nagpupunta mga baklaan. Tinatawag na baklaan sa mga nagpupunta ng mga paminta. Yung paminta po, yung bahay na tinatawag. yung mga baklang mukhang lalaki, gano'n. Ayan. Ano naging trabaho mo sa Palawan? Impersonator or comedy? Yes, puro comedy yung ginagawa ko noon. Magkano na kinikita mo noon? That time, anong year yan? 2008, 2008, magkano ka na 7, 6, dyan? parang 1,000 a night Ay, ito yung tatawag na piso. Tumagal ka sa Palawan. ng almost 3 years. Yung Palawan po talaga magandang training ground yun kasi ang Oo. daming tao. Hanggang sa inabsorb na kami ng Punchline Lapline Metro Bar. So eto na yung grupo na Taxi Ladies. ilan kayo yun? 6. Wow. Kasama ko dun si Racing Chat. Minsan pag bakante yung araw niya, hinuhugot namin siya. Tsaka yung grand winner ng Drag Race ngayon na nanalo si Katkat. Kasama rin namin yun. Tingnan nyo kung gaano kapamoso yung mga grupo nila ngayon. Bago matapos magsarado ang punchline, nandun pa rin ba kayo? Wala na. Wala na. Ilang taong tumagal kayo sa punchline? 5 taon yata, 6. Ako nag-extend pa ako ng mga siguro 1 year. Kasi inabsorb naman ako ng punchline nun as a host. Ang galing. Ang nagpilit sa akin na maging host nun, thank you kay Anton Diba, Waki Kiray, Kuya Ace. Ayun sa ang dami nila. Basta yung mga tao sa punchline, naging supportive sa'yo. Yes. Pagkatapos nun, anong taon ka tumigil sa punchline? 2013. Saan ka na napunta? Nag-ano muna ako nun, racket-racket. Kumbaga, ang unang bansa ako napunta
puntahan Singapore eh. Wow. Niyaya ko ni Attack. Impersonator ka doon. Impersonator din ako noon. Tapos, ang sumunod na racket na napuntahang bansa, Australia. Wow. Ang nag-invite naman sa akin dyan si Donita. Ang galing. Australia tour, ikot lahat. Naikot mo ang Australia? Ay, Mukhang to, oh. Kangaroo. ganda. Pagkatapos nun, Tawid kami ng New Zealand. ay, wala na. Gatasan na ito. Ang taray mo. Matapos ang mga abroad-abroad mo, ano na ang nangyari? Balik ako ng Manila. So ngayon, hirap maghanap ulit ng bar eh. Kasi nga, nahinto ko. Oo. So ngayon, Oh. niyaya ako ni Racing Chat na, alika na, mag-Cebu ka. Sa Cebu ka naman narating. Sa Cebu naman ako narating. Nakarating pala. Grabe, ang layo. Tapos ano na? Ano ako doon? Nag-regular ako doon. 22nd Street. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Kai at saka kay Boss Joseph. Ayan. Galing. Tapos ilang taong ka doon sa Cebu? Stay-in ka na doon talaga? Doon ka na nanirahan? 5 years. Hanggang nagsara na doon ka? Ay hindi. Ang istorya kasi noon, Diyos ko masalimuot. Ay, ano nangyari? Kasi 2014, doon na nagsimula Ang nalulong. sa masamang bisyo. Naubos lahat ang kinita mo. Bank account ubos. Bakit ka pa napunta doon sa masamang bisyo? Yung siyempre malayo ako sa pamilya ko, yung naghahanap ako ng ibang trip na ulit-ulit na lang yung nangyayari. Bar, tulog, patawa. Naghahanap ako ng ibang pagkakabalahan, yung ganun. So dumating ka sa puntong bawat kita mo ng gabi, droga. Droga. Hindi lang droga. Sabay pa ng sugal. Isang taon akong ganun. Tapos, nung time na aawa na yung nanay ko, Nanay mo pang nagmulat sa'yo. na nanginginig ako. Anong sinabi ng nanay mo? Umuwi ka na. Kasi napariwara ka na. Hindi nila sinasabi yun. Anong sinabi sa'yo ng nanay mo? Umuwi ka na lang, yun lang. Na nararamdaman ko na alam nila. Yun ang nangyayari sa'yo. Wala na ako nun. Unang padala sa akin ng nanay ko, 3,000. Pamasahe. Nanay mo pang nagpapadala sa'yo dun sa Cebu. Pinadalang ka ng nanay mo ng pamasahe, umuwi ka na ba? Hindi. Saan napunta yung pinadalang 3,000? Pinambili ko ng pantato. Dito nagsimula yung tato. Bakit ka naiiyak nung sinabi mo yung nanay mo? Eh kasi nakikita ko yung sitwasyon niya na nahihirapan siya sa akin, na yung ganun nga sobrang payat ko na. Ilan ba kayo magkakapatid? 5. Pang ilan ka? Sunod sa bunso. Nandito pa si nanay. Ang tatay mo, Andyan. andyan pa rin. Ngayon, yung pinadalang ka ng 3,000, pinambili mo ng tinta. Nasa Cebu ka pa rin noon. Bakit tinta kagad ang nasa isip mo? Hindi, set na ng pantato. O, bakit nasa isip mo yun? Meron ka na bang background noon? Hindi, kasi meron kaming regular customer sa Cebu? sa bar na tattoo artist. Ngayon, tinatuan niya yung kasama kong host si Karen. Ang gandahan ako. Ay, ang ganda. Sabi ko, gusto ko yan. Kuya, pag may pera ako, samahan mo ko Na ano, bumili ng pantato. Ah, sige. Eh, sakto nagpadala ni nanay ko, pinapauwi na ako. Inuna ko yung pantato. So, hindi ka naman nakauwi. Hindi. Ngayon, nung nakabili ka na ng pantato, ano nangyari? Nag-practice na ako agad. Sino ang mga pinagpraktisan mo? Ako lang. Sarili mo. Unang tattoo ko eto. Sugal. Baraha. Tingnan natin, may puso, may ace, di ba? Sarili ko lahat. Yan. Makapag-ensayo lang ako sa sarili ko. Kasi walang nagtitiwala eh. Oo, syempre, napakahirap naman kasi magtiwala kasi balat yan eh. Tapos, wala ka pang napapatunay sa pagpapatato. Wala. Tapos, ilang taon ka nag-practice? Hindi, nung nasa Cebu ko, nung parang ano lang, 1 week, 2 weeks. Tapos yun, nagpadala ulit nanay ko ng pera para makauwi na ako ng Manila. Yun, doon ako nag-decide na talagang, decidido na ako umuwi. Ayun, nakauwi ka na sa madaling salita. Pagdating mo dito sa Maynila, ano ang muna mong ginawa? Bahay lang. Hindi ako masyadong naglalalabas. Mga 2 months. Hanggang sa, niyaya na ako ni Twinkle. Sa Malangit Nawa, kagrupo ko rin sa Taxi Ladies na sabi niya, halika, mag-bar tayo. Tinaman niya ako. Sa joke time. Kay Boss Mogs. Ay, Boss Mogs. Oo, Ayan. dito sa Bendia yan. Oo, doon na nagsimula. Naging regular na ako doon. So, ano ka na doon? Komedyante ka na doon? Nag-host na rin ako doon. Host ka Tapos na? prime timer ako. Aba, bongga. Impersonator, tapos host pa rin. Iba. Doon, nabalik na ang ikot ng mundo mo noon. Bumalik ka na doon. Pero wala ka ng droga noon. Wala na. Ayun. Doon na. Kasi yung parang pag nandiyan ako sa pamilya ko, nakikita ko sila. Lumalakas loob. Lumalakas loob ko. Masaya ako, ganun. Habang nagbabar ako, nagpa-practice ako sa mga tambay-tambay dito. Na pumapayag naman sila. Nanlibre. Okay. Kasi halos lahat ng kalahati ng kinikita ko sa bar, binibili ko ng mga gamit pantato. Tapos yun ang ginagamit mong pang-practice. Oo. Ilang taong ka umabot sa pang-practice ang ganyan? 2016 ako nagsimula, pero once a month, yung magtatato ko nun, parang ganun lang yung... Hindi mo kinakarir. Hindi pa career. Nagsimula ang career ko ng tattoo
nung pandemic. Ito ng 2020 na to. Doon ako nag-focus kasi walang bar, sarado lahat. So doon ako nag-focus. Ngayon kung kailan pandemic, saka naman dumami yung customer. Natatandaan mo ba yung unang-unang kliyente mo na hindi mo makakalimutan na nagtiwala sa'yo? Sino yan? Meron. Kumpare ko na siya ngayon, si Arnel. Pumayag talaga siya. Oo. Anong tinaturo mo sa kanya? Tatandaan mo pa yun? Apelyido niya. Letter lang, ganun ba? Pagkatapos nun, the rest is history. Oo, history na yun. Parang puro ano na yung recommend. Nakita nila doon kay sa kaibigan mo, eto na, nagpunta. Yes. Yan. Noong mga kachika, tingnan nyo, ang layo ng narating niya. Ngayon, eto na po, meron na po siyang sariling pad at meron siyang sariling studio ng tattoo. Ayan po, si Mamita Marlon Tattoo Studio. Huminto ka na ng comedy bar lahat-lahat. Eto na ang kinarir mo. Yes. Focus na ako dito. Full time na to. Ayan. Eto mga kaibigan, papakita ko po yung mga ilan sa mga ginawa niyang mga matitindihan. Eto po siya. Hello mga kabayot! Ayan, meron tayong enhancement at saka cover up. Itong nasa kanan is cover up, itong kaliwa is enhance lang. Ayan, dalagyan natin siya ng background. At ito nang prinihan lang natin. Diyos ko, nakailang balik na si Mr. How. At ayun na nga, sobrang taas niya. Diyos, kumuha na ako ng upuan para maabot ang mga pangarap. O, diba? Kaya nasimulan na natin ang pagtatattoo sa kanyang enhancement. Ano lang gagawin natin yung background, tsaka kukulayan lang natin yung tattoo na yan sa left side ng ano niya, chest. O, diba? Siya pala ang nasunod sa kulay na gusto niya dyan. At hindi ako, wala akong magawa. Kahit dun sa cover up na sa right side, siya talaga nasunod na purple yung gusto niyang kulay ng warrior. At ayan na nga ang ating finished product. Sa mga nais magpatato, mag-PM lamang po kayo sa aking FB page. Ayan, at sa aking FB main na Marlon Google Map. Ayan, maraming salamat! Ang ganda, diba? Ang galing-galing niya. Siyempre, unang tattoo mo, hindi naman maganda. Alam ko sa sarili ko na hindi maganda. May ganun ako. Hindi ka natakot? Hindi, malakas loob ko eh. Ayun na yun eh. Wala tayong magagawa. Binigay ko naman yung best ko eh. At saka, the more na dumadami ang kliyente mo, the more din na mahahasa ka. Yun, diba? Ilang taon ka nang nagtatato? Pandemic 2020. So, pang-apat na taon na ngayon. Ang laki na ng kinita mo. Okay naman. Bumalik na ulit yung bangko, yung mga ganyan. Anong sabi ng nanay mo? Hindi ko siya tinatanong pero masaya siya kasi nag-ano pa rin naman ako eh. Nag-share ka pa rin. Oo. Nakakatuwa. Yun naman ang maganda. Buti na lang kamo, alam mo. Kaya ikaw ang hinanap ko. Nakita ko kasi yung journey mo, kung paano ka magtrabaho tayo sa gabi, di ba? Tapos, nakikita ko po siya sa Facebook sa iba-iba yung kliyente niya. Kaya ako, pilit ko po siyang kinontak. At eto ngayon, nandito na po ako sa harapan niya at kinakausap. Magkano ba yung mga tatuan? Sa akin, minimalist. Pero yung mga isang brasong ganito, di ba? Magkano yung inaabot yung ganon? May depende. Bongga. Tapos sumasali ka na sa mga competition. Second time. 2 beses ka na sumali. Yung una, ano nangyari? Talo. Kasi ano lang yun eh. Practice lang talaga ako nun. Pero okay lang yun. Tapos yung second time? Competition ng mga tattoo artist ng buong Manila. Pa-contest ni Amado Bagatching. Anong nangyari sa iyo doon? 5th place. Ilan kayo naglaban-laban? Parang 150. Ay, bongga. Nakita mo yan? Hindi mo inaakala. Pero dito pala mo nakita ang kagalingan mo. Hindi sa pag-host, hindi sa pag-comedy. Nandito ka pala sa pagtatato. Niyakap ko na kasi mahal ko eh. Yung pag nakakagawa ko ng isang obra, ang saya sa pakiramdam. Oo, kasi biri mo, inilalagay mo sa katawan ng tao habang buhay nilang daladala yun at ikaw ang maaalala nila. Ang alahas nananakaw. Pero nawawala. Pero ang tattoo habang buhay, patay ka na, nandiyan pa. So paano? Yun ang kasabihan ni Marlon. Laban. Diba? At saka, just ko, isa pa sa kinakasaya ng puso ko ngayon yung may nagtiwala sa aking produkto. Na-sponsoran ako. Ay, saya-saya. Tignan mo, hindi mo na binibili. Hindi na. Binabagsakan ka na lang. Nagpapasalamat ako ng bongga kasi siya yung kauna-unang nagtiwala sa akin. Sila mag-asawa, si Ma'am Lisette and Sir Mark ng Osus Tattoo Supplies. Ayan, Osus. Ayan. Siyempre ang sponsor sa akin, lahat ng nakikita nyo dito sponsor. Yan, itong Glide, Lock It, Red Dragon, Cartridge Needle. Ayan. Pabibili nyo lang sa Osus yan. Pati itong mga numbing spray, yung mga stencil, remover. Nakakatuwa. Maraming salamat, Osus. My God. I love you, Ma'am Lisette. Boss Mark. Anong natutuwa ako sa'yo kasi ang layo ng narating mo. Para sa akin, walang katapusan itong pag-aaral. Oo, araw-araw yan, di ba? Kasi iba-iba lalo na yung mga design, yung mga panghamon na mga design. Ano yung pinakamadaling tattong ginawa mo? Mga ilang minuto mo ginagawa? Mga minimalist, tinitira ko lang ng mga
yan, 5 minutes. Ay, pinakamatagal na tattoo ginawa mo? 12 hours. Ay, Kasi pag mga ganong 12 hours na, ano na ako, pagod na ako. Ako na mismo susuko. Babalik-balikan na lang. Nakakatuwa. Meron na bang mga kliyente kang artista? May mga naka-line up na. Ay! Huwag muna natin i-reveal. Kasi talagang mga artista naka-line up na, so abangan po natin yan, yung mga reveal. Ito na yun eh. Kamusta yung mga pinagdaanan mo? Ito ba yung nagturo sa'yo para mag-ipon ulit? Ito ba yun? Parang eto nga. Pero parang dead ma ako sa inyo, no? Yung parang pakialam ko sa nakaraan ko. Yung parang dito ako looking for, haharapin ko yung hamon ng buhay. Ayan, nakakatuwa. Naku, papakitaan po namin kayo yung mga ginagawa niya, mga tattoo sa mga kliyente niya. Ito po, panoorin po ninyo yan. Hello mga kabayat! Ay meron naman tayong tattoo for today! At eto na nga gagamitin natin ulit ang Black Magic Stencil Solution. Maraming salamat from Osos Tattoo Supply. Ayan ang makapangyarihang stencil solution. O, diba? At ayan na nga, sabi ko, gusto pa cover up ni boss yung kanyang armband. Sabi ko, boss, wag na kasi mas magandang hindi na kasi once na i-cover up natin yan, pag nag-heal yung anong tawag dyan, armband, lalabas at lalabas pa rin yan kasi nga ang kapal niya. Talagang namang magiging madungis ang tattoo niya after a month pag nag-heal na. Ayan na nga ang ating finished product. Marami ka bang experience sa sing-along yung nag-apply ka na na-reject ka? Oo, Diyos ko, pro comedy. Ako actually hanggang ngayon hindi ako sanay ng walang PA. Kahit nung mga bago-bago lang ako, may PA at may PA talaga ako. Ang ginagawa namin, mag-audition kami sa mga bars. Mga gay bars, nag-audition kami niyan. Tapos ang eksena, ako yung mag-audition, ang matatanggap yung PA ko. Bakit? Bawal daw pangit. Nakakaloka. So ano ang feel mo? Eh, ikaw naman dead baka naman sa mga ganyan-ganyan, di ba? Dead ma ako. Di siya na lang. Kamusta ang Pasko mo? Eto, okay naman, masaya. Ito yung pinakamaraming handa. Hindi talaga ako naghahanda ng Pasko. Naghanda lang ako. Konti lang. Bagong taon ako naghanda. Pero ito na yung pinaka. Parang pare-parehas lang yun. Pero ito yung pinaka parang masaya. Kasi na-achieve mo yung gusto mong... Oo. Ano pa ba ang pangarap mo, Marlon? Kasi ito, may studio ko na. Although, na itong studio mo ay inuupahan mo. Mas ang bahay mo ay... Dito lang sa likod. Sa likod lang po ng bahay ang studio. Kasi ayaw niya pong lumayo sa nanay niya kasi... Ayoko siya mag-isip eh. Yung pag malayo ko baka bumalik sa dati, yung ganun. Makananay ka, no? Oo. Bakit? Di ko alam. Siguro simula pagkabata, hindi ako marunong maghugas ng pinggan eh. Maglaba. Ah, senyora ka. Kahit ngayon, matanda na ako, pinaghahandaan pa ako ng pagkain. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Anong message mo sa nanay mo? I love you. Huwag kang susuko sa pagmamahal sa akin. Mahal na mahal kita. Kayo ni tatay. Paano man naman magagalit sa iyo ang nanay niya? Diba? Anak mo ginagawa pero alam mo, nakakatuwa ang nanay mo talagang support sa iyo. Mga kapatid mo, support din sa iyo. Yes. Mga kamag-anak mo, kamusta? Yung iba support, yung iba dead ma. Ay talaga. Sa bagay hindi naman natin sila Hindi mapiplease na sila natin mapiplease lahat. Yung mga kaibigan ko, walang sumusupport eh. Ay, Mga kamag-anak ko pa. speaking of kaibigan, alam ko marami kang kaibigan dati. Kamusta? Ano, hi, hello lang, gano'n. Bakit? Hindi mo na ba sila napupuntahan? Lalo ngayon busy, hindi masyadong... Kahit text wala sila. Pag ganun lang, hi, hello sa message. At least, diba? Pero ganoon talaga, magbago kasi ang panahon. May kanya-kanya tayo mga, ano mo yun, mga iniisip-isip sa buhay. Hindi naman natin ininday yung mga ganyan. Oo. Kung kakamustahin mo ako or kukulitin mo ako, go. Pero pag hindi, dead lang. Dito lang naman ako. Ay, eto na. Gusto ko mag-message ka sa mga kasamahan natin sa industriya na kinabibilangan natin kung ano yung pinagdaanan mo na wag nilang tularan. Sa mga ate ko, kuya, ayan. Lalo sa mga nagsisimulang performer, drag queen, or whatever, mga host. Mahalin lang natin yung pamilya natin. Tapos, lagi nating iisipin si God. Kasi hindi tayo pababayaan yan. Huwag tayong gagawa ng ikakasira ng buhay natin. Iba ka din. Nag-matured ka na, no? Sobra. Matanda na kasi ako. Pero kasi dati, happy-go-lucky ka rin dati. Oo, happy go lang. Sige. Oo, rampa lang kung rampa. Wala akong pakialam sa... Laitin mo ko. Dead mo ako sa'yo. Oo, ganun. Napapanood ka. Tama ko ng tao sa'yo pag pinanonood kita. Pero ngayon, hindi na kita tatawanan. Papalakpakan na kita. Kasi ang layo ng narating mo. Thank you. Yes. Pag meron mang special okasyon na iimbitahan ka na magko-comedy, laban ka pa rin. Wala na akong gamit. Ay, naubos na. Pinamigay ko. Paminta ka na kasi ngayon. Hindi pa, girl. Girl, pagod. Nakakitang-kita ko sa'yo, masaya ka na talaga. May career, may love life, may pamilya. Yes. So ano pang hinihiling mo? Healthy, yun lang. Tama.
Wala naman tayong hilingin. Yung kayamanan, di naman natin madadala yan sa hukay. Maging healthy tayo, yung maba pa yung buhay na. Kahit naman ikaw, di ba, yun ang hiling mo. Totoo. Yes. So mga kachika, alam ko, napanood niyo na po lahat-lahat ng mga ginawa niya, di ba? Ang galing-galing niya pong magdut-dut ang tawag doon. Marlon, imbitahan mo na sila kung saan ka malolocate. Kasi pag tinatype sa FB yung Mamita Marlon Tattoo, lumalabas yung page ko eh. Page ko agad na makikita nyo, nahack po yun. Nananawagan ako, baka meron magaling mag-ano dyan, yung mag-recover ng page na nahack. Ewan ko, hindi ko na maibalik. 5 months pa lang yun, naka 88,000 na ako. May sahod na yun. Sayang nga, nahinayang ako. Ang ano ko ngayon, FB ko ngayon, Mamita Marlon. Ayan. Yes. So mga kachika, ayan po ang kwento ni Marlon. Nakakatuwa kasi ang layo niya ng rating mo. Ang layo mo na, be. Ikaw na talaga. Mas malayo pa mo. Ayun, abot mo ako. Marlon, thank you very much. Thank you din. And more power. So mga kachika, yan po sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.